Let's go. Okay, sa tip number 5 natin. Ang tip number 5 natin ay maging magalang at mabait sa mga magulang ni crush. Kuha nyo ba yan? Mahirap ata yung kuya. Sasabihin mo sa akin. Nandun yun eh. Part yun. Part ng pagiging magkaroon ng hindi. Ibig sabihin, part yun ng task mo para maging mabait at magalang sa magulang ni crush. Kasi, ibang approval ng magulang. Bawa, oy, nagdaan ng ganon, nakita kayo, or nakita ka, something na ganon. Tapos magalang ka. Kamusta po? Magandang gabi po, or magandang umaga po. It counts. Kasi yung mga magulang pag sasabihin, oy, okay yung bata na yun ah. Sino ba yung bata na yun? Ay, si ano yun? Si ganito. Mabait yung batang yun. So ang mangyayari, halimbawa, kung naging kausap mo na si crush or nagkaroon kayo ng acquaintances, at least kung sino ba yung kasama mo? Si ano? At least, di ba? Oo, mabait yun. Magalang yung batang yun. So, kasama yun. Kasi approval ng magulang or approval ng mismong guardian niya is malaking factor yan. Very good. Okay. So, go tayo sa tip number 4 natin ngayon. Ang tip number 4 natin ngayon ay salihan yung club or group na member siya. Halimbawa, member siya ng editorial. Halimbawa, editorial. Magkaroon ka ng effort na mapasok ka doon sa editorial na yon. Even halimbawa, taga-kuha ka lang ng picture or taga-kuha ng ganito, at least magkakaroon ka ng time para magkaroon kayo ng chance na makita mo siya at probably makausap mo. Diba? Mas madaming chance na makikita ka niya, nandun ka sa presence nung kung nasan siya, mas maganda. Kasi malalaman niyang you exist, nandyan ka. Okay? Good yun? Okay. Number 3. Ayan. Pangatlo na tayo. Huwag maging mayabang. Okay, sige, sabihin na natin. May itsura ka, meron kang maayos kang manamit. Lahat ng 10 hanggang 4 nakukuha mo. Pero hindi po pwedeng maging mayabang ka. Kasi once na maging mayabang ka, magkakaroon ka ng super confidence sa sarili mo. Isipin mo, hindi makakatanggi si crush sa'yo, which is hindi totoo. Usually, pag mga mayabang ka, pag naastigan or nayabangan na o na-preskuhan na sa'yo yung babae, mahirap na makarecover dyan. Kahit ano pa gawin mo. Medyo mahirap Mahirap nang i-recover, mahirap nang i-patch yan. So, i-watch out mo na huwag kang maging mayabang. At least kahit in front kay girl, hindi ka dapat maging mayabang. Okay ba yan? Good yan? Okay. Tip number 2. Tip number 2 natin. Ito medyo mahirap. Tip number 2 natin. Ito medyo mahirap. Maging achiever academically. Nung nag-high school kasi ako, yung mga achiever at academically, yung mga matatalino, yung mga matataas yung rank nila at saka nag-excel sila sa mismong academic, usually crush sila ng mga babae. Usually yan. Kahit hindi siya ganun kagwapo. Pero nagiging crush siya ng marami. Bakit? Kasi pag high school ka pa, idealistic kayo. Idealistic ang nasa isip nyo. At ang isang matalinong lalaki, malaking puntos yan para sa mga high schooler na babae. Yun. So, kailangan maging achiever ka academically. Para kahit hindi ka nagpapapansin kay crush, alam niya na ikaw yon. Let's say, top notcher ka, or
isa ka sa mga cream of the crop sa inyo, halimbawa 4th year high school or 3rd year high school, nakita ka ngayon at laging nasa billboard yung mismong pangalan mo, kahit hindi ka nagpapakilala sa kanya, kilala ka kasi, di ba, achiever ka eh. At academically matalino ka, academically magaling ka, and first ka lagi, or nagsa-second ka or nagsa-third, whatever, pero kailangan maging achiever ka academically. Okay ba yon sa tip number 2 natin, mga high school na teenager? Okay. And ngayon, sa pinaka-unang tip ko sa inyo, para mapansin ni Crush ikaw, ang unang tip ko sa inyo, tip number 1 ko sa inyo ay i-approach at kausapin si Crush. Yan ang tip number 1 ko sa inyo. Kasi wala lahat yan. Gawin mo man lahat yan ng tip number 10 ko hanggang 2. Kung hindi mo naman i-approach at magiging shy type ka, or hindi mo i-approach or kakausapin mo si Crush, or magpapasabi ka sa kanya or sasabihin mo sa kanya na, hey, eto ako. Ako nga pala si Brian, section ganito. Hindi ka niya mapapansin. Ganon ang labanan. So, kailangan maging i-approach mo si Crush pag nagawa mo na lahat ng tip na yan, na 10 hanggang 2. Pag nagawa mo yan, pwede mo na sigurong i-approach si Crush, and probably hindi ka na mahihirapang mag-approach sa kanya kasi nagawa mo na yung tip number 10 ko hanggang 2. Yan ang masasabi sa inyo. Kumbaga, everything comes easy pag nagawa mo na lahat yan. Tsaka mo gawin yung pinaka tip number 1 ko. Yan ay i-approach si Crush and kausapin siya. And probably, on that time, magkakaroon siya ng time para kausapin ka. Kasi magiging interesting ka na. Magiging interesting guy ka sa kanya. So, ayun. So, that's about it. Ay, teka. Meron pa nga pala. Ang pinaka-infamous kong tip number 0. Ang tip number 0 is, kung nag-fail lahat ng tip number 10 at hanggang tip number 1 ko, wala na tayong magagawa dyan. Ibig sabihin, talagang hindi ka gusto ni Crush. And probably, kung hindi ka talaga gusto ni Crush, is marami namang iba na i-accept ka. At maraming iba na pwedeng pagtuunan ng pansin na ma-appreciate yung kung maraming ma-appreciate kung sino ka. Kasi mahirap naman yung i-approach ka, ginawa mo ng lahat pero wala pa rin, di ba? Yun ang medyo mahirap. So, ayun. So, that's about it sa 10 tips ko for today. So, hope makatulong sa inyo mga teenager, mga high schooler dyan na unang tingin pa lang kay Crush, parang, ay, ang kilig. Diba? Ay, ang ganda-ganda niya. Diba? O, ayun. Ang dami kasi ang dami kasi gustong magkaroon ng love life. Pero, ayun. Yan ang mga tips ko sa inyo. So, hope na nakatulong. Like, subscribe, share, and on yung notification nyo para sa mga susunod ko pang tips. Okay, mga teenagers? Okay, so, God bless and peace.